Attorney Hannah. Good morning. Good morning, Attorney Hannah. Welcome to ASPN. Good morning, ASPN and Ms. Pat and Ms. Ali. Magandang umaga po sa lahat ng viewers. Okay. Ito nga, pag-uusapan nga natin yung iba't ibang uri ng trafficking. Sex trafficking, labor trafficking, andyan yung illegal adoption. Ang most prevalent, no, in terms of dami ng kaso at detection, itong sex trafficking nga. So dito, base po dito sa ating research na hawak, 890 victims identified, ano? At 545 dito biktima ng sex trafficking. Ang gusto ko lang malaman, sex trafficking 101 lamang ako with you, attorney. Pag sinabi mong sex trafficking vis-a-vis prostitution, ano yung elemento ng pagkakaiba? Are we saying na kung ikaw, teka muna, yung mga bata, utusan lang po bumili ng suka. Medyo sensitibo po yung ating tatalakayin na issue ngayon. Ha? So medyo gabay ng magulang kinakailangan. So prostitution is voluntary, whereas sex trafficking, pinipilit ka na ikalakal yung katawan mo. Yes, oo. Yun ba yun yun? yung isang elemento talaga ng trafficking is yung pag-exploit doon sa vulnerability, whether paggamit ng tahas or pag-manipulate or pag-coerce, pagpilit doon sa subject na na magtrabaho or maging biktima ng prostitution. So technically talaga yung elemento ng trafficking ay pagkakalakal ng tao na para isang gamit lang na binebenta sa marketplace. Yan po talaga ang isang malagim na elemento ng krimen ng trafficking. Oh, that's why we always use rescue, di ba? And they are victims, no? Attorney Hannah, ito nga, no? So, sadly, no, sexual trafficking pa rin ang number one. Pero meron rin ba kayong datos kung itong mga sexual trafficking victims ay kinakalakal ng sarili nilang mga kadugo o nagiging biktima sila ng mga illegal recruiters or whatever? Is there a study? Were you able to break it down? Yeah, oo. Base sa aming pagsusuri at sa mga datos na nakakalap ng Interagency Council Against Trafficking, sadly, pagdating sa sex trafficking, kadalasan talaga ang mga biktima ay kinakalakal ng sarili nilang kakilala at pinaka-malungkot sa lahat, lalo na sa mga bata at dun sa online sexual exploitation and abuse of children, 80% or 80 to 90% of the time ay family member or relative nila ang kanilang recruiter, trafficker, or yung mismo nagbebenta ng kanilang photos, videos, or live streaming on the internet. So napakalungkot niyang katotohanan, pero yun talaga yung lumalabas sa ating datos, kadalasan magulang o kaya ay kamag-anak, lalo na ng batang biktima. So yan, we've crossed over to yung OSAEC, no? Yung online sexual abuse and exploitation of children. Ayun nga, madalas either yung, sadly, yung magulang o malapit na kamag-anak ang nagkakalakal dun sa mga bata. Sinasabi, hindi naman nakahawakan. So,